Ang ginawa natin dito, full clean rewiring setup natin. Kasi kanina sobrang kalat ng wiring nito. Kung mapapansin nyo ngayon mga sir, parang all stock lang pero loaded yan ng accessories. Magandang araw sa inyo mga sir. Another day, another wiring na naman tayo. Meron dumayo sa atin. Galing pa si sir ng Cubao. Dinayo tayo dito sa Camarin North, Caloocan. Ito nga pala ay Aerox version 1. Ang gagawin natin dito mga sir, fully clean rewiring. Tapos i-install natin ng mga electrical accessories. So ito mga sir, kung mapapansin nyo, sobrang kalat ng kanyang mga wirings. Parang ano na, ugad ng ibon mga sir. Tapos merong nakapatong lang ng stock horn. Ang gagawin natin dito mga sir, lahat to reset. Yung mga wire na to, wash out. Papalitan natin yan ng mga bagong wire na Japan wire mga sir. Kasi itong mga to, substandard. Yung mga iba rito ay China wire mga sir. So ito, tatanggalin na rin natin to. Bukod sa rewiring, i-install natin siya ng mga electrical accessories. Ang install natin sa kanya, two-way alarm system mga sir, anti-nakakaw at anti-agaw motor. Meron din tong keyless start, merong park locator, may silent mode alarm. Ito nga palang Aerox na to mga sir, keyless version S. Pero kahit keyless yan, ko-convert natin ng two-way alarm. Tapos ito naman yung i-install natin sa kanya na busina, Blaupunkt mga sir, made in Germany. Tapos lalagyan natin yan ng rapid horn mga sir. Ito yung ginagamit natin sa rapid horn, push. Tapos lalagyan natin siya ng mini driving light na X3. Ito mga sir, i-mount natin to sa T-post. So ito mga sir, solid na solid yung buga na itong X3. Stainless yan mga sir. Ito naman yung ginagamit natin na relay, Toyota mga sir, Denso, made in Japan. Solid na solid tong relay na to. Bukod sa matibay ay space saver siya kasi maliit lang. Tapos yung wire niyan, Japan wire din mga sir. Siyempre may fuse ang MDL, may fuse ang loud horn. Tapos mga sir, ko-convert na natin siya ng aftermarket switch na Honeywell switch version 2. So ito mga sir, magtatabas tayo dito. Kasi itong switch ni Aerox is kalahati lang. So kailangan natin ito maipasok para ma-install natin. Siyempre mga sir, yung ating wirings, magandang klase yung ginagamit natin na wire. Mga Japan wire yan mga sir. Tsaka pag nagwa-wiring tayo, color coding, hindi lang isang kulay. Para kung sakaling may gagawa na iba, hindi mahihirapan sa pag-troubleshoot. Pero ayan mga sir, sinisigurado natin na pang matagalan yung gawa kasi nakahinang yan. After hinangin, babalutan ng tape, tapos susuksukan pa ng shrinkable tube para talagang walang corrosion na mangyayari. Yung tape na ginagamit natin mga sir, Nito, made in Taiwan yan mga sir. Ito yung manipis lang pero makapit. Tapos lahat ng wires natin mga sir, naka-braided yan. Babalutin natin ng tape, tapos meron pa yung balat na ganito. Ang purpose na ito mga sir, para hindi kumaskas sa bakal, sa chassis. So ayan mga sir. Tapos ito naman yung ating three-way switch. Alloy yan mga sir, hindi yan plastic. So yan, shrinkable. So ito mga sir, simulan na natin gawin. Tapos update ko ulit kayo pagka natapos na natin. Let's go. A few moments later. At ito mga sir, update lang sa ginagawa natin na Aerox version 1 S version mga sir, keyless. So ito yung status ng kanyang wirings. Medyo magulo mga sir. Ang gagawin natin dito, full clean rewiring setup natin. Tapos i-install pa natin ng mga electrical accessories. Sa proseso ng ating clean rewiring setup mga sir, lahat to back to zero. Ibig sabihin wash out. Papalitan natin yung mga wire sa electricals maliban sa stock harness mga sir. Hindi natin gagalawin yung stock harness niyan. Ito yung mga papalitan natin sa kanya. Lahat tong mga substandard na wire, palit bago yan, hindi na natin yan ibabalik. So ito mga sir, kilala natin yung gawa na to, pero hindi na para sabihin natin kung sino yung gumawa. Respeto na lang din sa kapatid natin sa industriya ng electrical. So ito, ayusin na lang natin, tapos bigay natin yung best natin. Nga pala mga sir, ito iniwan to ni client, si sir from Cubao. Iniwan sa atin, pinagkatiwala.
At may request din pala si client na gusto niya gaya daw yung switch sa Raider FI tsaka sa carb, yung kinakabit natin na Honeywell. Sabi ko naman, sir, hindi yan pwede sa Aerox kasi nga yung switch na Aerox is kalahati lang. Eh, sabi niya gawan ko daw ng paraan. So, sabi ko kailangan magtabas sa fairings. Ayan ang kinalabasan. Medyo hindi tayo professional sa tabas-tabas. Yan, medyo sobra siya. Pero nagawa naman natin ng paraan. Nasunod natin si client. Kasi ito nakikita niya, fully functional. Dual horn na kagad, wala nang kailangan pindutin. Tapos may hazard na rin, may patay ng park light. Then may patay ng headlight. Dito na rin natin minaunting yung switch ng MDL. Gaya sa Raider. So, ayan. Medyo sumasablay tayo ng konti sa tabas kasi hindi natin lagi ang ginagawa mga sir. Sinunod lang natin si client. Pero okay naman daw sa kanya. Wala naman daw problema. So ayan mga sir, itong switch na to, hindi natin yan hinang-hinang diretso. Nakasakit din yan. Para kung sakaling gusto magbalik sa all stock, maibabalik yung switch. Nga lang, kailangan nyo magpalit ng fairings kasi tinabas natin. At ang isa pang tricky dito mga sir, gusto nyo pakabitan ng two-way alarm system kahit may alarm na yung motor. Keyless na to mga sir. Hindi pa ako nakakakita na nagkabit ng two-way alarm sa naka-keyless. So ito mga sir, medyo tricky. Medyo tawag ito. Hindi siya ganun kadali. Kasi marami tayong kailangan gawin para mapagana natin yan sa keyless, sa di-keyless na motor. Kasi ito may alarm na to. Tapos bago mo yan mapagana, may pipindutin ka. Ayan, bago mo siya mapihit. Ito, pagka ni-remote mo, magsisindi na kagad yan lahat. So paano natin gagawin yun nang hindi pinipindot? Yun ang tricky sa kanya. Kung disusi yan mga sir, napakadali niyan. So ayan mga sir, ito yung status na hindi pa natin ginagalaw. Update lang yan. Update ko ulit kayo pagka nalinis na natin yung ganyang status ng wirings. Okay, trabaho na tayo. Let's go. A few moments later. Magandang gabi mga sir. Meron na naman tayo natapos na project. Aerox version 1 mga sir. S version keyless. Ayan siya mga sir. Ang ginawa natin dito, full clean rewiring setup. Nilinis natin yung mga wire nya. Ayan mga sir, parang all stock pero loaded yan ng accessories. Kung mapapansin nyo mga sir, napakalinis nyan. Tapos naka-braids yung mga wire. Para kahit magpapalit ng ball race mga sir, hindi matadamage yung wire na ginawa natin. Kasi ayan, protected siya nung cover. Tapos itong busina natin mga sir, Blaupunk, made in Germany. Tapos yan mga sir, naka-terminal, then naka-braids din. Kung mapapansin nyo mga sir, walang mga relay dyan, walang mga kung ano-anong wire. Parang all stock settings lang. So yan, testingin natin yung mga in-install natin. Nilagyan natin siya ng two-way alarm system mga sir. Meron siyang keyless start. Napa-start natin yung motor mga sir kahit hindi tayo pumipihit ng knob. Ayan, kinonvert natin sa two-way alarm system. Itong keyless na rin to mga sir. Pero na-convert pa natin dito sa two-way alarm system. So ayan, buksan natin lahat ng ilaw. Ito yung headlight nya. In high. Mini driving light. Hazard. Ito pala mga sir, kinonvert natin sa Honeywell switch version 2 mga sir. All-in-one function. Tapos park light. Check natin yung ilaw. Yan mga sir, stable at walang kakurap-kurap. Nanginginig lang dahil sa lifter ko. Pero yung ilaw niya mismo, stable yan mga sir kahit sabay-sabay. Yan. Kahit sabay-sabay ang konsumo mga sir, walang fluctuation yung kuryente. Tapos nilagyan din pala natin to ng dual horn setup mga sir. So dito natin nilagay yung stock. Tapos dito natin nilagay yung loud horn. Pag diniinan mga sir, mag-rapid. Napakalakas ng busina mga sir. Solid na solid tumunog. Patayin natin.
So ayan mga sir, nag-lock din ng kusa itong keyless nya. Kapag bubuksan natin, mag-i-start siya na hindi tayo pumipihit dito. Patay. Mapipihit natin yan kahit na wala yung remote mga sir. So ayan. Ayan, nakalock na siya. Pagka gusto natin ng alarm, isang pindot lang. Ayan. Pagka ginalaw, yung pangalawang beses na galaw, mag-iingay yung motor tapos hindi mapapaandar. Ayan mga sir, wala siya. Kung ayaw nyo naman mga sir na nakakaabala kayo ng kapitbahay dahil maingay yung alarm mga sir, meron tong silent mode. 5 pindot lang dito sa taas. 1, 2, 3, 4, 5. So halimbawa may gumalaw ng motor nyo, etong remote lang yung nag-a-alarm. Nalalaman nyo na may gumagalaw ng motor, i-inform kayo na itong remote. Halimbawa yung motor nyo nasa labas ng bahay, tas nasa loob kayo, yan, malalaman nyo na may gumagalaw sa motor. Tapos mga sir, hindi yan mapapaandar kahit nasa kanya pa yung remote. Ayan mga sir, ayaw niya mag-start. Kahit nakuha niya pa yung remote nyo, hindi siya mag-i-start. Yan ang kagandahan mga sir, doble-doble ang security ng motor. Tapos meron din tong park locator. Ayan. So yun mga sir, okay na tong Aerox version 1 na gawa natin. Bukod sa malinis yung wiring, solid lahat ng pyesa na ginamit natin. Ito palang mini driving light nya sir, mga sir, extra ang nilagay natin. So yan, ganyan yung pagkaka-mounting. Walang tama yan sa fairings mga sir. So yun mga sir, sa mga gusto magpagawa kahit anong unit pa yan, gumagawa tayo mga sir. Maraming salamat sa panonood. God bless and ride safe always.